hindi na makita ni Rosemary ang kaibahan ng pangarap sa pagpapanggap. Dapat na sigurong bunutin ang maling racket niya nang matauhan na mali ang kanyang ginagawa. Sa bayan ng General Mariano Alvarez sa Cavite, meron daw kilalang dentista. Dentista kuno pero wala namang lisensya. Dentista kuno pero katiwala lang pala ng isang doktor kumiya. Basta, kung ipagkakatiwala ang ngipin sa kanya, dehins na, no? Kung ganito ang mangyari sa inyo, kaya naman ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kasama ang Philippine Dental Association o PDA bubunutin na ang nabubulok na racket ng ating dehintista. So ikaw magbibigay ng gosila, sir, tinitreat na ako, sabay pasok tayo, raid na. Hindi ko na ipakukonsulate siya, pasawas na nag-start na, sinusukatan na ako. Hindi, pinutin ko na siya po para yun na yung, kasi basta nakapasok yun, basta nakasakal pa na, pinutin ko na siya para respond yun. Okay. Nang maikasa na ang isasagawang operasyon, dumiretso na kami sa sorpresang dental appointment. Isang police asset ang naunang pumasok sa klinika. Tulad ng parate, absent si Doc, kaya't ang katiwalang si Rosemary uli ang papapil na dentista. Abay, ilang araw nang wala si Doc ha, nasaan na nga ba siya? Dahil sa patuloy na pagastang dentista ni Rosemary, sumugod na sa klinika ang mga operatiba ng CIDG. Hello. You are now under arrest, ha? For illegal practice ng Para akin na po yung street. Huwag mo alisin yan. Walang gagalawin yan, ha? Hindi na nagpumigla si Rosemary sa mga operatiba, pero humingi muna siya ng saklolo sa kanyang bossing. Nang makausap siya ng aming grupo, itinanggi niya ang may pahintulot niya ang ginagawa ni Rosemary. So, pasensya ka na bro. Nahuli na nato sa Content Act. Makikita mo kung handon ng kanyang PRC registration, ibig sabihin, kanya pa rin yung clinic. Wala akong nakita ng pangalan, except yung Xerox copy ng mga kanyang mga attendants. Mukhang mabenta talaga itong ating dentista. Eto't may naabutan pa kaming isa sa kanyang mga pasyente. Si Doktora po. Sinong doktora? Sinong doktora? Doktora na rin po. Ito? Ayun. Si Doktora, siya ang presidente ng Dental Association Cavite Chapter. So, tutulungan ka ni Doktora na magawa ng talagang tunay na pustiso at siya magtitreat sa iyo kasi lisensyado. Yung tamang dentista, legal na dentista ang gagawa para sa iyo. Ibibigay namin yan sa iyo dahil nakararapat na mabigyan ka ng tamang treatment. Sa pagdala ng mga operatiba kay Rosemary, kinumpis ka na rin ang mga kagamitang magsisilbing ebidensya. Pagbalik sa impila ng CIDG, paglilinaw ni Rosemary, tauhan pa rin siya ni Dr. Comiya. Sa katunayan nga raw, madalas pa itong bumisita sa naturang klinika. Actually, hindi naman po ako may-ari ng clinic. Ang assistant lang po ako. Ang may-ari po si Dr. Comiya. Lagi po siya nandyan. Kasi lang, hindi nga lang po siya kilala dyan dahil hindi naman po siya taga-GMA. Kaya pag may nakikita sila, kala nila ako lang na nakikita nila kasi ako ang kilala doon. Sa pananaliksik ng investigador, napagalaman namin na naging pangulo pa pala ng Armed Forces of the Philippines o AFP Dental Society ang may-ari ng inirereklamong klinika na si Dr. Ricardo Comiya. Dahil sa pahayag ni Rosemary na alam ni Dr. Comiya ang pag-aalang dentista niya sa kanyang klinika, sinikap namin kunin muli ang sagot niya sa naturang issue. Pero tumanggi siyang humarap sa aming kamera. Dahil hindi naman umano nakapaskil ang lisensya ni Dr. Comiya sa klinika, lusot siya sa asunto. Pero wag siyang pakasiguro. Dahil ayon sa PRC, maaaring manganib ang lisensya ni Dr. Comiya sakaling mapatunayan ang kanyang kaugnayan sa inireklamong panlilim lang sa mga pasyente ng klinika. Pag talaga na prove na ina-allow niya yung unlicensed dentist to practice without his or her supervision, magiging liable yung registered dentist. So, administratively, ang sanction would be either
reprimand, suspension, or revocation ng authority niya to practice dentistry. Depensa naman ni Rosemary, 3 taon pa lang daw niyang ginagawa ang pagdedentista ng walang lisensya. Papasa mo pa, kuya. Bali, nagpakiusapan lang ako nung may-ari kasi nga wala pa sila nakukuha ng dentist. Na i-check up lang naman, chinek up lang naman mga bata. Yun lang naman. Pero parang nakaligay po sa ito. No, sila din ang nag-type niyan eh. Yung school lang ang may ano niya para kasi kabubukas na nila wala pa sila nakukuha ng dentista. Para masabi lang na kompleto sila, napakiusap. Kasi dyan nag-aaral yung anak ko dati. Gaano man daw katagal ang kanyang pagpapanggap, siguradong may pangil ng batas pa rin siyang makakaharap. Itong Republic Act 9484, this is a new law. Nung nasa Kongreso pa to, this is an act regulating the practice of dentistry or otherwise known as the Philippine Dental Act of 2007. Ang penalty nito in case of violation, mapapatunayang guilty, ang suspect ay pwedeng mapatawan ng pagkakulong ng hindi bababa sa 2 taon, 1 araw at hindi rin naman lalagpas ng 5 taon. At pwede siyang mapagmulta or fine na 200,000 pesos to 500,000 pesos or both. Payo rin ng Philippine Dental Association, hindi kailangang katakutan ng mga dentista. Ang mas ikabahala ang kamay ng isang hindi lisensyado dentista. SOP yan, ibig sabihin, kailangan dapat makikita ng mga pasyente yung dalawang yung PRC at saka diploma. Kung wala yon, magduda na kayo, baka ito illegal. Masakit talaga pag may problema ang ngipin ng tao. Kaya sensitibong usapin din pag kung kani-kaninong kamay lamang ang kumakalikot nito. Mas maganda ang ngiping may ngiti. Kaya kung lalapit sa dentistang walang lisensya, naku, sige kayo, baka ang ngiti ninyo ay makapungi-pungi. Susunod mga pulis bata, ano na nga bang napala?